mga OFW. Kalaban ng katiwalian, kakampi ng pamamayan. Ito na, maiinit pa, walang pagkutuna ni Oliver Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, magandang araw, Bansang Pilipinas. Ito naman po tayo sa ating himpilan, RPMO Riktang Puna News Online Radio. Ay, talaga na naman ho, nandito na naman ho tayo para ho magsama sa loob ng 45 minutos lang ho. Oh, grabe, oo. Baka ho tayo kapusin, dahil inaalog-alog ang tuhod ng bang lingkod, grabe ho. Okay, sos, patawarin ka. Kumusta po ang ating mga kababayan diyan sa parting Middle East, sa ibayong dagat, ang ating mga kababayan, mga OFW. Magandang morning po sa inyong lahat, ho. Ayun talaga naman, dito po sa ating bansang Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po ang ating mga barangay at isos, patawarin ka. Kumusta at talaga naman pong ang dami pong nababalita ang ito pong laban sa droga. Ito pong paggamit ng droga. Mga kababayan ko, kailan kaya ito masusugpo, mga kababayan ko? Ay, grabe. Bago ho tayo mag-umpisa, mga kababayan ko, dito muna ho tayo sa ating piskante, no? Ayun. Grabe ho ito. Grabe. Tuloy ho tayo. Okay, at ang akin lang ho dito ay samahan po ninyo muli ako, no? Pakishare lang man po ninyo tabi, no? Pakishare lang po ninyo tabi ang ating programa, yung ating ikangay pagtatalaktak ho dito
Oh, ha? Ayun. Bago ho tayo mag-umpisa, mga kababayan ko, magbibigay muna po ako ng pasintabi, no, mga kababayan ko, no? Ha? Magpapasintabi muna ho ako, no? Meron po tayong isang pumasok na sana po ay maging sponsor ho natin ito. Palakpakan muna ho natin, ano ho? Okay, dito muna ho tayo, ho. Makikiraan muna ho tayo, mga kababayan ko, no? Pasintabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, ano ho, ha? Ako po'y nakikiraan lang at meron po tayong tinutuklas, mga kababayan ko. Gusto po natin malaman, kaya nga po ako'y tulungan po ninyo ako, sambayan ng Pilipino. At lalo-lalo na po dyan sa ating pamahalaan, mga kababayan ko. Ang akin lang po kung meron pong katotohanan ang pahayag ng isang ginang, siya po ngayon ay isang maedad na po, no? Maedad na po siya. Siguro po ay kailangan po natin medyo muni-muni lang ho natin. Huwag ho natin siyang husgahan. Dahil siya po ay maya-maya ay magpapaliwanag. Ano ho, ha? Kakausapin po natin siya at meron po tayong kaunting katanungan. Tayo po ay nagtatanong, gaano po ba katotoo? At ito pong mga nagre-react na hindi raw totoo, ay wag muna ho natin husgahan ito pong ginang. Wag po muna nating pag-isipan ng hindi ho maganda. Ngayon, kung ito po'y matutuklasan na ho natin, lalong-lalo na po ang ating gobyerno, na talagang hindi totoo itong usaping lupa na ito na ipapaliwanag ng isang ginang na maedad na at siya po ay isang natitirang tagapagmana ng mga Basilio, ng mga Kastila nung araw, mga kababayan ko. Ang akin lang po dito ay huwag po natin kaagad na husgahan dahil meron po akong nalaman dito, mga kababayan ko, na huwag daw paniwalaan ito at ito ay piki. Ay huwag mo na ho ninyo husgahan ito. Ngayon, kung tayo po ay hindi ho sigurado, pwede natin ho siyang tawagan, pwede natin siyang kasuhan, mga kababayan ko, sapagkat nagsasalita siya na walang katotohanan. Huwag natin husgahan kaagad ho itong isang matandang, isang tagapagmana, mga kababayan ko. Ang ugali kasi ho natin, tayo lahat, ang nangyari po tayo ay may kanya-kanyang opinyon, may kanya-kanya tayong kaisipan, may kanya-kanya tayong talino, may kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. Maging patas ho tayo, maggitna muna ho tayo, alamin muna natin ho ang buong katotohanan. Huwag muna natin husgahan ang isang tao na nagsasalita ay piki, na walang dokumento, na walang ganyan-ganyan, ay hindi raw totoo ito. Nakakahiya daw na iprograma ko ito, mga kababayan ko. Isang media, mga kababayan ko, ay tinatanggap natin lahat ang mga dumudulog ho sa atin. Bilang kung ikaw ay isang professional na mamahayag, na media, ay ikaw ay tatanggapin mo ang mga dumudulog sa iyo at gustong magsalita, pagbigyan natin. Ganyan po tayo dapat. Huwag agad natin husgahan. Sasabihin natin na nakakahiya yan. Hindi ho. Pag ganito po ang ugali natin ng bawat isang Pilipino, mga kababayan ko, wala hong mangyayari. Wala ho talagang mangyayari. Kung hindi ho tayo magsasalita, wala hong mangyayari. Magiging pipi at bulag at ang mananatili yung sobrang talino. Yung nakapag-aral kuno na wala sa lugar naman. Naman. Grabe ho ito eh.
Ay, nalaman ko ho ito eh. Nalaman ko ho ito na ikay, nakakahiya daw ho ito. Ay, pero mamaya ho, ay tatawagan na ho natin siya ngayon muna at uunahin muna natin ito. At para naman po ay tayo po ay magtuloy-tuloy na. At meron po tayong ipapaninig mamaya para po sa tawag ito pong gustong mag-travel. Ito, travel tour. Mamaya-maya po, ipaparinig po natin. Tatawagan po muna natin ho siya, no? Itong ginang, saglit lang po, no? Saglit lang. At kukontakin po natin, Hello, magandang araw po. Ma'am Soledad. Oo, gandang... Opo. At tayo po ay live. Tayo po ay live sa Rektampuna News Online Radio. Ngayon po ay sa pangalawang topic po natin ito, part 2 ho itong ating pag-uusapan na ito. Ang gusto po ng ating mga kababayan ay gaano raw katotoo na kayo raw po ang isang nabubuhay na tagapagmana. Ay pakisalaysay lang po ninyo tabi. At sige po, at magpakilala muna ho kayo. Go ahead. Opo. Ako po talaga ay ang pangalan namin na pinangalagaan muna namin ngayon. Pero malalaman nyo rin po kung yung tunay kong pangalan at apelyido. Okay. Kasi yun, binigay ko na sa inyo ang apelyido ko. Para ganun pa rin ang paliwanag ko. Yung unang last na hindi ko nasagot, yung sinasabi niyo bakit ngayon lumantad. Kaya ako tatago dahil sa pamilya ko at may pamilya na ako ngayon. Di katulad ng panahon sa lulo, ay iisa lang ang pamilya. Kaya, di ba, sa inyo itong mangyayari, priority ninyo man yung sa buhay, na wag muna basta-basta ipahamak. Nag-iisip ako, maharlik ako, hindi po ako kasi tulad na basta-basta lang mag-iisip na hindi ko pinagpaplanuhan ng maayos. Yes, na tama. Hindi pumapiktuhan. Well, di ba sinabi ko sa inyo, pinatay ang ninuno ko, Okay. dapat ko po mas himigitan na pangalagaan ang pangalawa kong pamilya. Okay. Opo. Ako po talaga ay nag-iisang may mga may mga adopted din ang mga lolo ko. Tapos mayroon din po ako mga ibang na mga pinsan, pero napakalayo na po sa iba sa mga parte ng unang-una. Okay. Kasi mga Okay, ma'am. shortcut ko na po sa inyo. Okay. Ma'am, ay dadako po tayo sa isang katanungan at andyan po kayo sa Kabikulan. Ito raw pong lugar ng Bulan Sursugon dahil nabanggit ko po ito ng isang nakarang araw na ang Basilio po ang may pag-aari ng lupa. Kumusta raw? Ito raw pong mga ilang politiko ay may mga lupa na kinanya na wala daw pong di umanong mga dokumento. Ito po ba ay mayroong katotohanan? Go ahead. Opo, talaga po, lahat, wala. Kahit po tax declaration ng iba ay wala. Ngayon ganito po, ang nangyayari ng bulan ay talaga po na nagiging elite. Tinatago sa bawat po pag-upo ng politiko, ang nag-uupo, halimbawa, kung anong year, o ilang taon ng termino ng mga politiko. Uupuan po nila, pag sa susunod naman, pag natatalo, iba na naman po ang naglaland grab. Ngayon, asesor, inaano ko po, pinapaaabot ko to. Sa mga asesor ilarin ng bulan hanggang Sursugon, sana maging totoo po kayo. At huwag niyo po isipin ang balik ang karma. Diyos po ang nag-aano niyan, ang gumagawa ng paraan. Ngayon,
Okay, tuloy. Mhm. Ang gawin. Opo. Kasi, ito, lahat ng research, binabago, binabato, Cavite, kung saan, La Union. Pero, hindi po nila natatago. Kaya ang sinasabi ko, walang Okay. history, ibinabato sa iba na lugar, pero lumalabas ang pangalan ng lolo ko. Bakit nila lumalabas? Dahil missing. Missing si Basilio Herminiano dahil sa pagpatay. Wag po Mhm. po ninyo ang katotohanan. Katotohanan, naghanda ko kayong harapin at sino man ang magamon sa akin, hindi ko ako natatakot. Dahil nananalaytay sa dugo ko ang isang maharlika ng lolo ko. Pero kung ako, isipin ninyo, kung gusto ko talaga ng pera, mula pa noon, lalaban ako. Kaya lang dinidipinsahan ko pamilya ko. At para naman sa mga taga-pulan na nakalagay dyan, tandaan nyo, ang katotohanan ang lalabas at mananaig. Kahit 63 years old na po ako, bro, hindi mawawala sa utak ko lahat ang record mula sa pamilya ko. At ang mga pangalan ng lolo ko, na naging ano dyan, ng ilang taon, 10 ang serbisyo, magmula sa mayor at saka sa mga presidente, tinatago. Sa madaling salita, Ma'am Soledad. Ang ginagawa ng mga, opo, Sa madaling salita, ang Ma'am. ginagawa nila. Okay, go ahead. Tuloy. Opo, sinusunod ko lang po, bro. Sinusunod ko para malaman ng taong Okay. bayan. Una, Oh. ang residensya ng lolo ko at Oho. sa bundok, ang ginawa nila. Sino ba naman ang natitira isang magulang ko, ang nanay ko? Ikaw ay isang babae, kasama ang anak. At ikaw, bingatan ng baril, itak, napalayasin ka. Ano ang magagawa ng isang babae? Ang natitira ang nanay ko. Ako po, hindi masyado mataango sa kanyang, pero solid po ako na Marlica. Kaya nanay ko, taga Spain, sobrang mistisa. Dahil ako po ay may mga history pa na dapat po ninyong malaman. Iniisa-isa ko lang po. Sa katotohanan, ang gusto ko lang, katotohanan. Tumatayo po ako na paglalaban at kahit buhay ko, ipapakita ko sa inyo na katotohanan ang mga sinasabi ko. Dahil ang Diyos nandyan, at sino man nagagawa ng mali, ay papatawan ng Diyos ng pinakamabigat na kasalanan. Tandaan nyo, ang kasalanan ng isang anak, dahil noon mga ginawa yan, yung mga 1940, 42, 45, 50, noong 1950, ang mayor dyan si Hailo, sa Bulan. Ngayon, tinignan ko ang history, winala nila. Asan ang history ng munisipyo? Kayo lang nakikinabang dyan? Okay, Ma'am. Hello, Ma'am. Ma'am Soledad, at mayroon pa ako isang katanungan at nag-ano sa atin dito. Meron daw po kayong pinaabot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang letters na hindi raw po nakaabot at patuloy ang pagsasakop ng mga lupa diyan sa lugar ng Bulan. Gaano ba katotoo ito? Pakiliwanag naman ho. Go ahead. Opo, bro. Andito may hawak ako, pirmado ng mga congressman, mayor, lahat po ng sangay ng politiko, may pinirmahan. Andito, maliwanag. Dahil po yan, ay nagpunta pa ako ng munisipyo. Ano pong ginawa? Binastos ako. Napakaganda ng ng paliwanag ko. Naghihingi ng tulong. Kaya po, binastos ko yan. Ano po ang nangyari? Ito pong, Ma'am Soledad, ito pong tinatanong ko namin, meron daw po kayong ginawang letters na pinapaabot kay dating Pangulong Duterte. Ano po ba yung letters na yon na sulat para po ay makarating? Sa Malacanang. Ay hindi nakarating. Okay. Opo. Mayroon sa akin na kunwari tutulong taga Malacanang. May mga pa po sila, uniform. Ngayon, sa tutulong, bro, may silyo yon. Ano ang silyo?
dugo na nanalaykay na galing sa mahal na Diyos na hindi biro, hindi pang sariling kasinungalingan dahil nandito, tinatago ko. Ngayon, pumunta yan sa Malacanang. Nag-asa po ako na dalhin doon. Nakiusap ako kay Duterte, sa presidente. Hindi po nakarating yung dalawang inutusan ko, taga Santa Magdalena, naging isang kapitan, mag-asawa. Ano po ang nangyari? Ginamit doon sa kanilang lupa na hindi ko nalalaman. Pero ano po ang nangyari? Nakarma, namatay, nagka-problema dahil sa mga ginagawa nila. Ay, sus, patawarin Yung ka. po ang sagutan. Kaya hindi dumating sa Malacanang dahil ginamit po ng tagamat na hindi ko alam kung nagkuwari. Pero may barcode sila sa mga uniform. Ayun, at okay, ma'am. Ma'am Soledad, ito po, itutuloy po natin itong pong kwento ho ninyo at si kasamang Ray Francisco na po ang magiging tagapagtanong sa inyo dahil siya po ang uupo na ho dito dahil marami rin po tayong tinatanggap na mga reklamo at mga hinaing ay siya na po at itutuloy-tuloy po ninyo itong lahat ng naging salaysay ho ninyo noong araw. Para po kasi ang dami po ngayon na hindi ho naniniwala at mayroong naniniwala na hindi raw totoo at yung iba naman ay naniniwala. Kaya nga po ito'y gusto ho natin na patunayan, Ma'am Soledad, ang katotohanan ng lahat na pangyayari sa inyong pamilya. Go ahead. Mayroon kaunting oras pa kayo. Isa lang ang masasabi ko, bro. Mahirap magsalita sa salita lang na walang ebidensya. Correct. At sino po dyan sa akin ang mag-control, umarap sa akin at kahit idemanda nila ako, kaya ko silang labanan. Yes. Yun lang ang pagkakaman nila. Tingnan nila ng mabuti kung may hawak sila. At ako malina. Hindi lang po pangalan ng pamilya ko, mga lulo ko. Dugo na pwedeng suriin anumang oras. Kaya po, dapat po ninyo intindihin yung sinasabi ko na kaya ngayon lang, isipin nyo napakalaking lupa. Hindi ko kayo nag-iisa yan. Alam nyo naman po, una sa land grabber, kaya nga nananawagan ako, hindi lahat ng politiko. Alam ko may mga mababait pa na politiko. At walang mga alam sa ginagawa. Nandito po, bro, sa bulan, ang sindikato, nag-umpisa kasi ang mapa namin dito at ang titulo, mula dito sa bulan, papunta ng simbahan sa Binundo. Iisa lang po ang mother title. Tandaan nyo, bakit ako bakit hindi ako haharap na? Ilang taon dekada na eh. Walang mga tao nakakabinta ng malalaki at itong bulan wala pang kagandahan na mga tayo na building. Natalo sa iba na lugar dahil ginamit ang dokumento. Pero bakit hindi sila nakabinta? Dahil sasalain sila ng Ilare. Ano ang sabi ng Ilare sa main office? Ang may mali ang bulan dahil hindi binabato ang lahat ng area doon sa Manila, sa main. Totoo yan. At nandyan lang ho ang mga nandyan lang. Tandaan ninyo, mas matibay ang may pagkatakot sa Diyos kaysa walang pagkatakot. Hindi po binabasayan ang bunganga, ang binabasayan ang katotohanan at ebidensya. Okay. At wala na rin po yan ngayon. Tinatago ko na rin po, kinakalat ko, tinatago ko sa pamilya ko. Ang lahat ng dokumento, mayroon lang ako Xerox copy. At ang original ay sa attorney. Dahil sigurista pa ako. Ayoko mangyari ang nangyari sa lolo ko na pinapatay na walang awa at buhay na nilibing. Dahil lang sa yaman. Okay. Ma'am Soledad. Sa bro, korporasyon ang lolo ko. Kahit anong tago nila sa history, lalabas ang katotohanan. Yan ang hinahamon ko sa gobyerno. Okay po. Kung may mga posisyon na bro, hanapin nila ang legal. Dahil ang world history, taguin man nila dito, darating tayo doon at magsasabi ng katotohanan. Okay. Ang dami ngayon nagsilabasan, mga hari, may masuot pa na mga na mga pang-queen, pang-king. Wasan? Nangyari ba? Pagdating sa RTP, was-was.
Bugos. Okay. Oh, ako nag-amo po sa inyo. Huwag niyo po akong husgahan. Okay. Dahil ako'y mabuting ako. Okay. Ang kalooban ko hindi para sa akin. Kunti lang ang sa pamilya ko, pero masamak na matutulungan ko ang kababayan natin. Okay, Tandaan ninyo, huwag niyo pagpihan ang mali, ang Okay. katotohanan. Okay, Ma'am Soledad, wala na po tayong oras. Yung binigay ko po sa inyong 15 minutes ay tapos na po. Maraming salamat, bro. Salamat Bukas. na nakikinig. Okay, sige, go ahead. Maraming salamat po. History lang po ang isasabi ko sa inyo dahil gumagalaw na rin po ako para sa lupa. Okay. Yun lang po. Sige, maraming salamat po sa inyong salaysay at nagpapatotoo. Mabuhay po at lagi po tayo mag-iingat. Maraming salamat, bro. Diyos mabalos po. Okay. Okay, maraming salamat at ito na. Okay. Okay, mga kababayan ko, napakinggan naman siguro ho ninyo ang salaysay ng isang ginang na si Ma'am Soledad ay ang akin lang po sana ay huwag naman po sana ninyo kaagad na husgahan or pag-isipan na mayroon pong kaunting sira, may depinisya ang kanyang kaisipan, huwag sana po natin siyang husgahan. Ito lang po ang aking masasabi. At ako po yung nakikiraan lang po sa inyo kung meron po kayong nalalaman na talagang meron pong katotohanan na mali ho si Madam Soledad ay pwede ho ninyong tawagan at pwede rin ho ninyong idemanda. Pwede ninyong idemanda kung wala hong katotohanan ho ito. Kaya ang akin lang ho dito, huwag po natin siyang husgahan kung ano-ano po yung mga salita ho ninyo. Dahil meron po dito nakakaabot sa Aban Lingkod, ay nakakahiya daw pong iprograma at iparinig sa radyo. Tayong mga mamamahayag, tinatanggap po natin kung sino po yung lumapit po dito sa ating himpilan. Welcome po kayong lahat. Welcome po ang mga dumudulog at nagpapahatid ng reklamo or sumbong o ang kanilang mga hinaing. Ganyan po ang isang mamahayag na bilang media. Ay wag agad po natin tayo ay mag-isip ng masama sa kapwa, mga kababayan ko. Ang akin lang po paalala, sana po ay magbigayan po tayo. Alamin muna natin ang buong katotohanan bago po tayo magsalita ng mga maanghang na salita sa kapwa. Iyan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay maunawaan po ninyo ang Aban Lingkod, ang himpilan ng Rectang Puna News Online Radio. Ayan po at maraming salamat po sa inyo. At tayo po ay dadako na sa ating isang ipaparinig, mga kababayan ko, at dito po sa ito pong travel tour sa buong bansa o buong mundo. Ipaparinig po natin, saglit lang po, ipaparinig po natin sapagkat baka sakali po tayo ay makatulong, mga kababayan ko ay sa ating mga kababayan. Okay, ito na po, pakinggan muna natin siya at talagang kailangan po natin siya. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Alice Yu, Tubong Bicol, Camarines Norte. Pero na nag-aral na ako, napunta na dito sa Manila. At nang ako ay nag-celebrate ng pangalawang debut, seniorhood, nalipat na po kami dito sa Park Lane Country Homes, General Trias, Cavite. Ako po ay isang retired professor ng isang university sa Mendiola, Manila. A total of 40 years sa academe. Napakahaba po. Pero
Ngayon, nang retired na ako, dahil sa walang ginagawa, ay natagpuan ko ang business na Global Pinoy Travel and Tours sa Facebook lang po. May Zoom invitation umattend at sa ganda ng presentation ay walang katumpik-tumpik nag-avail ng isang franchise. So, kayo man po na mga nakikinig, kung gusto nyo rin magkaroon na kayo na mismo ang magiging CEO ng sarili nyong business, kahit sa bahay lang, gamit ang inyong cellphone, ay pwede kayong mag-operate ng ganitong business. Very legit po ang Global Pinoy Travel and Tours. Ang aming presidente ay si Mr. Emmanuel Manny Pascual. Siya po ay accountant by profession, 20 years na very successful entrepreneur. Siya rin po ang may-ari ng umbrella ng business na Global Pinoy Travel and Tours na ang pangalan ay Unified Products and Services. Ang GPTT po, yan ang shortcut ng Global Pinoy Travel and Tours, ay legit. Kasi sa opisina dito sa Luzon, ay meron po kaming office sa Quezon Avenue, Quezon City. Worldwide po ito. So marami po rin kasi kaming kasama dito na nagtatrabaho sa ibang bansa. At sila mismo rin ay franchisee ng Global Pinoy Travel and Tours. Ano ang mga legalities? So, isa ko pong babanggitin ay ang SEC, Security Exchange Commission registered, Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP certified, at kompleto po sa business permits. Lahat po yan ay makikita na nakasabit sa opisina. Okay? Another one ay accredited din po ito ng IATA. IATA is International Air Transport Association. Ito po ay miyembro rin ng 406 Airlines Company. Ito rin ay naging top 1 to top 3 na rin po as top seller and top performer when it comes to ticket sales. Marami pa pong e-services ang nandito sa Global Pinoy Travel and Tours. Hindi lang ticketing, hindi lang group tour. Meron pang mga bills payment, loading, remittances, padala ng mga nasa ibang bansa. It can be through ICAS padala, Land Bank, BPI, Cebuana, Security Bank, Remit, Western Union, at marami pa pong iba. May insurances din po dito, Malayan at FPG Insurance. FPG is an accident insurance. Ang dalawang ito ay for annual. Napakamura at napakadaling i-offer sa mga kliyente. So, kung kayo man po ay interesado, ako, Alice Yu, pwede rin yung i-reach out ako sa Facebook. Pwede rin po sa Messenger. Or, pwede rin through my cellphone numbers. Ang cellphone numbers ko po, 0962-9939-188 o kaya 0936-790-9032. Hihintayin ko po ang inyong pag-request na maging magkaibigan tayo through Facebook, at mas marami pa akong ipapaliwanag tungkol dito sa one-time investment, lifetime business, walang kota, no cash band, no renewal, lifetime contract, no royalty fee, non-territorial, kahit saan pwedeng i-operate at pwedeng gamitin lang ang sariling cellphone, at ang maganda, pwedeng ipamana sa mahal natin sa buhay. So,
Mga kaibigan na nakikinig dito, pwedeng nyo rin po akong i-reach out. Yun lang po muna. More to come pag ako po ay na-reach nyo na. Thank you! Okay po, napakinggan po ninyo ang tinig ni Ma'am Alice Yu. Oh, ayun po. Oh. At inaanyayahan po kayo, baka sakali po kayong gustong mag-business or gusto ninyong mag-travel kahit saan bansa, ay ayun po, tawagan lang po ninyo si Ma'am Alicio. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Alicio. Okay, at ang oras po natin ay minus 15 para alauna at meron pa ho tayong counting oras. At dito muna ho tayo. At ito po ay good news. At alam kong ito'y napanood na ninyo at napakinggan na ho ninyo. Ulitin lang ho natin. Good news, aprobado na ang 5 taong vehicle registration, mas kaunti ang pila, mas mura ang gastos para sa mga motorista. Para sa mga motorista, initial ng aprobado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 5 taong registration para sa bagong sasakyan. Ayon kay Palace Press Officer under Secretary Attorney Claire Castro at DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez. Susundin ito ang opisyal ng Mino mula sa DOTR. Ayun po. Ay magandang plano ito dahil ay talaga naman pong ang hirap po magparehistro taon-taon. Pero bakit ho dito yung bagong sasakyan lang ata? Yun parang hindi ata maganda, no? Ang pagkakaintindi ko rito, yung mga bagong sasakyan lang daw ata, Pero okay, ang akin lang ho dito ay talaga naman po malaki pong kabawasan ho ito sa araw-araw na meron pong magpapa-renew ng mga lisensya ng mga rehistro ng mga sasakyan. Matrapiko, tama naman po ito dahil 5 taon na po aabutin na iintayin bago ho magparehistro, mga kababayan ko. Okay ho ito. At ano ho masasabi ho ninyo dito, mga kababayan ko? Very good. Pangulong Marcos Jr. Very good ho. At itong na-action ho ninyo. Ayun. Ay, kay Madam Claire, ay Madam, kayo po ang nag-announce nito, ay siguro naman po ay ito po ay mapatunayan po ninyo, Madam Claire. Attorney Madam Claire, ay patunayan po ninyo ito na ito po ay magkatotoo po ito at matupad sa madaling panahon. Okay. Ito po ay maraming nagtatanong bakit daw po pilit na nililigaw ang kaisipan ng taong bayan na walang nangyayaring nakawan sa pamahalaan dahil ang utang daw ng Pilipinas ay umabot ng 17.71 trilyon. Kaya nga po tayo ay naghihirap ngayon sapagkat talagang pong pera natin po ay talagang pong
ito po itinago na ng mga makakatiang kamay. Grabe ho. Grabe. Ay, grabe na ho ito. Ayun. Tuloy ho tayo, ho. Ito pa at Secretary Remulla nagdeklara ng gira laban sa illegal na sigarilyo. Marami pong katanungan ito ay kay Secretary Remulla. At bakit daw po ay Sir Remulla ay bakit gira laban sa sigarilyo ang ipapatupad ho ninyo? Ay samantalang ito pong daw na marami sir na nag-react dito dahil sinasabi ninyo, sir, dapat daw gira laban sa mga droga. Hindi ho sa sigarilyo. Dapat din daw sir ay laban sa mga sa korupsyon. Dapat daw po ito ang mapatupad ho ninyo. Secretary Remulla, ay tabi-tabi lang po at ito po ay mga opinion po ng ating mga kababayan na mga nakakabasa po ng inyong pahayag. Ay dapat nga po ay unahin natin ito pong laban sa droga at talagang pong namamayagpag po ang mga ang droga, bawat barangay po. Delikado po ito sa ating mga anak at mga apo-apo. At isa pa ho ay yung pong bigyan daw po ng pansin ninyo, Secretary Remulla, yung pong laban sa korupsyon. Ito pong korupsyon ay wala pa raw di umanaw nakukulong na ikangaya puno. Yung pong pinakapuno o yung pong mastermind. Yun po ang gusto ng taong bayan. Sapagkat hindi po gagalaw ito, hindi ho gagalaw itong mga galamay na ito kung wala hong pirma, wala hong kaukulang na gumalaw sila. Dahil kung wala hong pirma, ay kung walang nagsabing na go, ay hindi ho gagalaw. Pero ito pong sinasabing sa madaling salita, itong pong pinuno, na kung sino man po yung pinuno, Sir Remulla, ay yun daw po sana ang unahin natin paimbestigahan. Ayun po. Okay, tabi-tabi lang po, Secretary Remulla, dahil ito po ay nababasa ng ating mga kababayan at marami pong nagre-react. Bakit daw po ang gira laban sa illegal na sigarilyo ay ito po ang inyong gagawin? Unahin mo na daw po niyo tabi ang laban sa droga at ito pong usaping flood control. Ito pong korupsyon. Ito na po ang dapat ninyong unahin. Sapagkat para po ay malutas na po ang problema, wala na po ugong-ugong na mga anumang usapin bawat kanto. Ayan po ay talaga naman pong usapin ito. Talagang ay araw-araw na lang po ito. Kung sino raw po ang mastermind. Dito sa flood control na ito, itong korupsyon na ito. Okay po. Medyo wala na rin po tayong oras at yung pong mga hindi na po natin mababati, mga kababayan ko. Shout out muna kay Sansis Herme. Kumusta? Watching from Doha, Qatar. God bless all the time. Ayan. At Rida Maop ng Davao. God bless po, Boss Roger at Stariktan po na News Online. Maraming salamat po. Ahoy.
Okay, Nining Flor is watching from Kuwait. Ayun po. Good afternoon, Boss Roger. Maraming salamat. Okay, Edna Herrera ng Quezon Province, kumusta? Kumusta na diyan? Malakas ba ang hangin? Hangin ba? Bakit may hangin? Kaya natural na po itong mga ganitong buwan, mayroong hangin, mayroong pong Ayun, talagang yan po talaga, Okay, maraming salamat po at sa lahat pong nakaantabay at yung pong ilan nating mga taga-rekta ay hindi na po tayo sinamahan, mga kababayan ko, Ayun. Okay, pwede ba ninyong kausapin ang mga law firm ng HERS para malinawang kayo? Ang sabi ni Richie, okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun, at talagang Okay po, ay ang akin lang po dito ay sana man po ay maunawaan po ninyo ito pong napakinggan ho ninyo na isang HERS, tagapagmana ho ng kanyang lulo na yumao na ho at mayroon pong isang lumitaw na tagapagmana at ngayon lang ho siyang lumitaw at matagal po siyang nagtago. Ayan lang po yan po ang katotohanan niyan. Okay po, ay ang akin lang po dito, mga kababayan ko, ay ayan po, shout out din po kay Normin Hermeniano is watching. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Okay, Okay, ang akin lang po dito ay ano ba ito, itong tumatawag dito, alam niya mayroong tayong okay, tanggapin ho natin to. Okay, wala na tayong oras, go ahead, Ray Francisco, go ahead. Hello. Wala na tayong oras, saglit lang, okay, sige, go ahead, ano ba yung atin? Okay, nandito po tayo sa isang lugar kung saan po, mayroon pong isang tao po na kausap na kakausap lang natin, na ito po ay may kasama po ito na isang matanda na nagpapanggap din po sila na silang heirs at ang ginagamit po nilang na dokumento, yung dokumento ng na programa mo kanina, yung heirs na nabanggit mo sa programa. Okay. At ito po, sila po, pinipilit po nila, at sinasabi po ng heirs na sinasabi nyo po, ay bigay yung mga dokumento, at ito po ay yung kanila daw ang legit at ang lumutang daw nga sinasabi nila, Apulakay. At yan daw yung legit na heirs. Ano masasabi mo rito? Kasamang founder. Apulakay, ito ba taga Mindanao? Taga Mindanao ba ito o Muslim ba ito? Go ahead. Hindi po, nandito po ngayon, nandito lang po daw yan dito. Kanina po, hindi lang makapagsalita po ang itong matanda na siya po yung alias Billy, na nasa mayawak po siyang dokumento at nagpapanggap na sila yung legit. Legit po sila. Yun na sinasabi ko. Marami na naglulutangan marami na naglulutangan na mag-claim ng World Bank. Ganito yan kasi mga Ray, siguro, hindi mo na natin bibigyan ng yan sapagkat hindi lang isa, dalawa, tatlo ang
ang nagsasabing sila ang tagapagmana ng lupa. Ano? At siguro, dapat yan ay imbestigahan natin muna at para natin ay malaman ang katotohanan. Opo, tama po. Dito po kailangan po muna may imbestigahan din po. May imbestigahan din po to. At saka dapat po ito malaman din ng ng National Bureau of Investigation para maimbestigahan din yung mga nagpapanggap din. Kasi sa ngayon, kagaya po, yung nagpapanggap din na Queen Miguel, tapos sila din ng Royal Family, alias King Maymay, sila din yung sumulat sa World Bank na sila din ang taga-tunay na heirs na tagapagmana. Okay, sige at kunin mo muna ang mga lahat ng kung bumalik diyan sa iyo, kunin mo, humingi ka ng lahat ng mga dokumento niya na pinangahawakan niya. Okay, wala na tayong oras. Okay, kasama mula po dito sa akin nilalagyan ang inyong abang lingkod, Dari Francisco. Riktan po na nyo sa online na mabuhay. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan po ang ating kasama na si Ray Francisco at meron daw pong na pumunta rin doon sa kanyang lugar at na meron pong nagpapanggap na naman na siya raw po ang heirs, tagapagmana. Ay talaga naman pong ibang klase, kaya nga po tayo ay hinay-hinay muna ho tayo dahil naglalabasan po ito. Ang kailangan po natin ay alaming mabuti, kausapin, wag muna natin silang husgahan, kunin natin ang buong detalye nito, mga dokumento, dalhin natin sa ating gobyerno o sa pinakamataas na justice. Yan po ang kailangan natin at para po tayo ay makasiguro sa mga taong ikang ay tayo po ay nalilinglang sa mga salita nilang mga maganda. Malalaman po natin kung talagang sino ang totoong legit na may mga dokumentong hawak. Katulad mo nitong kausap po natin na si Ray Francisco na mayroong daw di umanong dumating sa kanya at nagpapakilalang siya raw po ang heirs. Okay? Marami po talaga ganyan. Okay, talaga naman pong pero itong isa po na isa ay una natin nakausap ay ito po talagang ako po ay unti-unti talagang naniniwala na po nasa kanya po talaga ang katotohanan at ang katibayan, mga kababayan ko. Ayun po. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po at magandang araw, magandang morning. Ako po yung nagpapasalamat po sa inyo. Paki-share naman po ninyo tabi ang ating programang ito para po makaabot sa dapat makaabot po. Maraming salamat po, mabuhay po at lagi na lang po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos at ilayo po kayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, mabuhay po, mabuhay.